Ferdinand, I'm on my way. Hindi ako sinupot ng driver ko. Hello? Ito, sige. Sige, thank you. Ferdinand, saan siya? Si Ate Amira. She had an accident. Ano? Ate mo, she had an accident. Pwede nga sakit? Si ate. Na-aksidente. Ayun, sama mo ko. Kapatid ko, nasaan? Dok? Dok, ano nangyari sa kapatid ko? Nagka-fracture siya sa tuhod. We need to operate. Tumating ka. Huwag ka na magsalita. Sorry. Sorry, William. Baka na reception niyo. Yung reception? Huwag mo nang alalahanin yun. Basta magpalakas ka lang, magpagaling ka. Dito lang ako, babantayan kita. Madam, ako na po. Ingat lang po. Di ba nagdadalang tao po kayo? Okay lang, kaya ko naman. Oy, Bising, ha? Intrigera kang chismosa ka, mahiya ka nga, ha? Naku, Manang, okay lang. Hindi ko naman tinatago na buntis na ako nung kinasal kami ni Ferdinand. Okay nga yun, eh. Buti nga yun, eh. Parang bangko may deposito na si Sir. Okay na yun. Ferdinand, tama-tama dating mo. Nagluto ako ng pasta. Wow. Is that the smell that I was smelling outside? Smells good. Ano ba yan, Manang? Sangsak? Ate, tuyo pasta. Tuyo? That's why it's stinking up the whole house. I could smell it from afar. Manang, hindi niyo ba sa kanya tinuro kung saan ang pantry? Meron doong anchovies, may canned tuna at salmon. Lilian, hindi tayo nakatira sa squatter. Pinangangamoy mong estero ang buong lugar. I know that you come from humble beginnings. But you have to adjust, my dear. Pasensya na, gagawan ko na ng paraan. Lilian? And how could you allow your wife to cook to you for you? Iyan na ba ang alam niyang lutuin? Ha? Doesn't she know anything more sophisticated? More to her taste? Baka naman siguro naglilihi lang si Lilian at gusto ng tuyo. Pabayaan mo na siya. Manang,
Manang, kwentuhan niyo naman ako yung tungkol sa buhay nila Ate Amara, Luna, tsaka ni Ferdinand. Parang kasing ang strict-strict ni Ate Amara eh. Bakit ba siya naging ganun? Kasi, bata pa lang sila nung naulila na sila. Huwag kang mag-alala. Andito si ate. Hindi kita papabayaan, ha? Kasi napan 12 anyos doon si Sir Ferdinand nung nawalan sila ng magulang. Bumagsak kasi yung eroplanong sinasakyan nito. Kaya ayun, biglaan ang nangyari. Yan naman si Madam. Dalaginding pa lang, pero siya nang tumayong magulang nila. Tutok siya talaga kay Sir, saka sa pagpapatakbo ng department store, saka ng mall. Hanggang ngayon, hanggang pagtanda nila. Pero di ba, Manang, hindi naman sila totoo magkapatid? Ang kwento kasi sa akin ni Ferdinand, adopted lang daw si ate. Ma'am. Ate, may gagawin lang ako sandali, ah. Sinisiraan mo ba ako sa aking mga kasamahan? Iniintriga mo ba ako dito sa aking pamamahay? Ate, hindi. Ganyan ba talaga kayo mga mal-edukado at may hirap? You have nothing better to do with your time than gossip about other people? I'm not stooping down to your level. Alam mo na babagay sa'yo. Eto. Magsilbi ka. Maglinis ka. Make yourself useful. Get it! Galit ba sa akin si ate? Sinabi mo daw sa mga katulong na ampon siya. Nagsumbong na pala siya sa'yo. Lilian, sensitive ang ate pagdating sa mga bagay na gano'n. Kaya sana next time mag-iingat ka. Isa pa, wala ka na sa stock room. At hindi mo na rin kasama mga sales ladies na kachismisan mo noon. Lilian, hindi naman sa minamaliit kita. Alam mo, intindihin mo na lang sana yung kapatid ko. Tagal na rin kasing panahon na dalawa na lamang kami sa pamilya. Kaya naninibago pa siya sa'yo. Pero masasanay din yun. Kapag nailuwal mo na yung baby natin, nasisiguro ko sa'yo magbabago na ang pakikitungo ni Amara sa'yo. Yung baby natin ang magbabago sa lahat. Siya ang mag-aayos ng lahat. Bye. Ingat ka, ha? Bye. Ingat. Ate, ate, gusto ko po sana mag-sorry kung nasaktan ko po kayo sa pag-iusisa ko. Nakaalis na si Ferdinand. Huwag na tayo magplastikan. Ate, hindi. Kung pagbibigyan niyo lang ho ako ng pagkakataon para makilala niyo ako mabuti at saka para malaman niyo na mahal ko po yung kapatid niyo. Kaya nga nakapag-desisyon ako agad na magpakasal kami. Malaking isda si Ferdinand. Siyempre,
Di mo na siya papakawalan. Ate, wala po akong pakialam sa pera niya at saka sa estado niyo sa buhay. You're such a liar. Basang-basa kita! Ate, dahan-dahan naman kayo sa pananalitahan niyo. Talagang ginagawa mong rason yung dinadala mo. Dahil saan? Kaya ka pinakasalan. Kaya ka pinakasalan ni Ferdinand. Para anakan at maging para usang. That is all you're good for. Bumuka ka. Ferdinand, Lilian, I was just telling my brother we should go out for dinner tonight, on me. Para naman meron tayong konting bonding, hindi ba? Oo nga. Bakit hindi na lang tayo dun sa paborito nating restaurant? Yung maraming nagpapakute sa yung mga... Talaga? Huwag ka kang ganyan. Lilian, is there something wrong? ano kasi ate? Meron ka bang gustong sabihin? Di ba ang saya namin magkapatid? I hope you don't ruin the night for us. Join us for dinner, okay? Magbibihis lang ako, ate. Tapos ano na naman yung mga o-orderin natin, ha? What the hell are you doing? Oh my God! Goodness! Ate, Do you know how expensive this is? 2,000 euros lang naman. Clueless idiot! Ano yun? Ferdinand, ano siya nakapasok dito sa kwarto ni na Mama? Nakalaki to, ah! ate, nagpaalam ako kay Ferdinand. Gagawin sana namin tong nursery. Alam mo, Ferdinand, na mahalaga sa akin ang kwartong ito. Dito nakapreserve ang mga alaala ng Mama at ng Papa. And look what she just did to that lalik piece! Lilian. Sana mas dinoble mo yung pag-iingat mo. Alam mo naman na precious kay Mama yung mga kagamitan niya. Lalo na ito. Binili niya pa ito sa abroad. Tsaka, alam mo naman na mahalaga rin yan sa amin ng kapatid ko. Kukuha lang ako ng panglinis. Lilian! Ferdinand, bakit ba kasi siya pa ang pinaglinis mo dito? Ba't di mo na lang pinaubaya sa mga katulong? Dahil at least yung katulong, trained ko na pag-ingatan ng mga gamit dito sa bahay. Baka naman kasi gusto lang tumulong ng tao. Malay ba natin kung yun lang alam niyang gawin sa bahay, ang maglinis at ang mag-ayos ng bahay? Sad to say, she's doing worse than a maid. Imbes na nagsisilbi, dapat siya at nagpapakaalipin dito. Dapat, nagtitraining siya sa sarili niya. Pinaghahandaan dapat niya ang mga events na dapat niyang puntahan. She should know that being married to a Fuentabella, a lot is expected from her. Excuse me, Miss Lilian? Hi, I'm Josie. Ako ang executive assistant ni Sir Ferdinand. Hi. Tinawagan po ako ni Miss Amara Luna. Malilate daw po sila ng dating ngayon. Kung po pwede lang sana, kayo na lang magbigay ng welcoming remarks for the ribbon cutting. Ha?
alam dyan eh. Ma'am, kasi naiinip na po yung mga VIP guests eh. Baka bigla silang magsialisan. Eh, just say a few words. Don't worry, mandali lang yan. Samahan ko kayo. Just say a few words. Kahit ano, ha? Sige pa, go up here. Alright? Oh, was that the pregnant one? Magandang hapon po. Pasensya na kayo. Ako po si Lilian Pentebella, yung asawa po ni Ferdinand Pentebella, yung may-ari po ng mall. Ano masasabihin sa ganito? Sorry kasi hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Ano lang po kasi ako, I'm sales. Selling. Pero hindi po promo girl ha. Magkaiba po yun. Sales po. I'm sales. Lillian, I'll take it from here. On behalf of the Puente Vella Retail Group, I'd like to thank each and every one of you for coming. Now, please join me in cutting the ribbon. Shall we? Bakit yun naman pinagsalita si Lillian? Sir, nautusan lang po kasi ako ni Ma'am Amara eh. Sorry. Amara, bakit mo naman pinagsalita si Lillian? Well, I thought she could carry a simple speech. Kasi isa yun sa mga gawain niya bilang asawa. Alam naman natin parehas na hindi niya kayang gampanan yun. Then we have a problem. Obviously, she's not like us. Kaya nga huwag na natin siyang pahirapan mag-adjust. Hindi lang siya ang mahihirapan, Ferdinand. Pati tayo nahihirapan. I don't know how you can stand her. Look, Amara, kahit na ano pang pagkakaiba namin dalawa, meron na nag-uugnay sa amin. Ferdinand, pwede ba ang pagkapanganak ko bumukod na tayo? Ano? Iiwan natin si ate. Kasi parang wala naman akong ginagawang tama dito sa bahay na to eh. Bawat kilos ko, bawat galaw ko mali, nahihirapan na ako. Siguro naman tama din si Lillian. Amara, narinig mo ba ako? Ba't tayo mo magsalita? Ano pa ba sasabihin ko? Nakapag-desisyon ka na. Amara, hindi Ano naman pa bang halaga ng opinion ko sa'yo? Nang namatay ang mga magulang natin. Hindi naging madali. Alam mo yan. Kinaya ko ang responsibilidad. Binantayan kita. Sinuportahan. At kahit minsan, hindi kita iniwan, Ferdinand. Pero, bakit ngayon? Hahayaan mo ako mag-isa.
You're free to leave. Hindi niya dapat desisyon yun. Dapat desisyon natin yun. Eh, hindi ko na nga mapagbago yung isip ng ate. Anong magagawa ko? Alam mo, hindi naman tayo pwede kasing umalis ng walang pahintulot dahil siguradong magtatampo ang ate ko. Pwede ba, Lilian, wag na natin siyang biglain. Alam mo, darating din naman yung panahon na makakaalis tayo ng may pahintulot niya. Pwede ba, dito na lang muna tayo para mas maging madali para sa atin? Ha? Pakisamahan mo na lang siya. Yun naman ang ginagawa ko eh. Pero parang ako pa rin ang mali. Lilian, konting pagtitiis lang ang hinihingi ko. Malay mo, paglabas nitong baby natin, siya ang magiging susi ng pagkakaayos ninyong dalawa. Pwede ba, Ferdinand? Huwag mong gawin solusyon sa problema natin ng anak mo. Dahil hindi niya aayusin ang suliranin mo. Minsan nga iniisip ko kung kailangan ko pang iluwal tong batang to. Ano sinabi mo, Lilian? Ano yun? Natatakot kasi ako para sa anak natin, Ferdinand. Kung ano magiging buhay niya pagka lumabas siya. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hindi siya naging masaya. Pasok mo na muna to, tapos pakilagay sa vase sa akin. Salamat. Ate. Lilian, narinig ko na hindi ka na raw aalis, sabi ni Ferdinand. Alam ko hindi naging maganda yung naging simula natin. But maybe we can start again. Para sa'yo. Para sa akin. Salamat. Tulad ni Ferdinand, I want the family to stay together. Kaya mula ngayon, pinangangako ko na aalagaan ko kayo ng aking magiging pamilya. Para sa'yo pala to. Folic acid yan. Para sa baby. Ferdinand! Ow! Ow! Ferdinand! Yung tiyan ko, ang sakit! Ferdinand! Teka! Tatawag na ako, Lilian! Teka! Ferdinand! Diyos ko, tulungan niyo po kami. Mahina pa ang anak ko. Late pa siya. Baka hindi niya kayanin to. Bigyan niyo po siya ng lakas. Nagmamakaawa ako, Diyos. Huwag niyo kunin sa akin ang anak ko. Pinapangako ko, kung ililigtas niyo siya sa panganib, magiging mabuti akong ina. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ferdinand? Lilian. Ferdinand, nasaan ang baby natin? Premature ang bata. Pero nasa incubator na siya. Pareho na kayong ligtas ng baby. Gusto ko siya makita. Palakas ka na muna. Kung mag-alala, okay na siya.
mag-almusal ka na po ba? Ay, hindi na mamaya. Nasabay na lang kami ni Ate Amara. Ay, wala po siya eh. Maaga pong umalis. Nagpunta po ng ospital. Ospital? Welcome home, baby Mylene. Ay, pasensya ka na. Hindi ko na nasabi sa'yo na kinuha ko na siya dun sa ospital. Kasi pinakuha na siya ni Doc Nirelease na siya. At natutulog ka, ayaw kitang gisingin. Ito nga si Ferdinand, dinaanan ko na lang sa opisina Yaya. Oh, dalihin niyo na si baby Mylene dun sa kwartong pinahanda ko. Ate, gusto ko sana siya patitin. Don't worry about it. May feeding schedule na akong ginawa para sa kanya. At saka, yung mga formula na binili namin pakibabaha dun sa sasakyan, you know, it's gonna be easier for all of us here at home. It would be more convenient for all of us kung magpo-formula na lang siya. No? At saka, ako halos nagpalaki dito kay Ferdinand. Trust me, I know what I'm doing. Siya nga pala, Ferdinand, gusto kong ako yung mag-aasikaso ng binyag ni Mylene. I want it to become a big grand party for her. Wow. To welcome the latest addition to the Fuentabella family. Okay. Well, I'm sure wala namang problema yon, Lilian, right? Thank you. I-check ko lang siya, baka may mga kailangan ka, ha? Go ahead. Excuse me. Sabi po ni Madam Amara, hindi niyo na kailangan samahan si Mylene sa kwarto niya. May baby monitor siyang binili. Maririnig po natin pag umiyak siya. Oo nga, alam ko, pero gusto ko makasama ang anak ko eh. Pati itong mga vitamins ko, Yaya, pakiano na rin. Pakilipat na rin doon, ha? Please, thank you. Ma'am, ito po yung iniinom niyo? Oo, nung buntis pa ako niyan. Hindi po ito prenatal vitamins. Oxytocin po ito. Oxytocin? Midwife po ako, di ba? Nung nagtatrabaho pa po ako sa Laing Clinic, ito po yung binibigay namin sa mga buntis. Pagkabuanan na nila, para mapaanak agad sila. Saan niyo po ito nakuha? Kaya mula ngayon, pinangangako ko na aalagaan ko kayo ng aking magiging pamilya. Para sa'yo pala to. Folic acid yan, para sa baby. Hi, Mylene. Ikaw? Ang may kasalanan? Kung bakit nagbago ang buhay ko? Dahil sa'yo. Kaya nagpakasal sila. Nang dahil sa'yo, nagulo ang tahimik kong buhay. Akala ko, nang binigyan ko ng gamot ang iyong nanay, hindi ka na mabubuhay. Pero di pa huli ang lahat. Kailangan mawala kayo para bumalik sa dati ang buhay ko. She's taking oxytocin. Magsama na lang kayo ng baliw mong kapatid. Lilian! Aray! Ferdinand, sorry, hindi ko sinasadya. Lumayas ka! Bitawan niyo ako! Susuotin mo to hanggang sa iyong paglaki. Magiging bahagi ka ng pamilya Puentebella, anak. Diba dapat para kayo magkapatid? Gusto mong isuot? Di ko kayang mahalin yung batang yan! Di din kita mahal! Clarissa? Hindi ako papayag na mawala sa akin ang anak ko ng ganun-ganun na lang.
Ako, Maylin! Sabay-sabay ko na kayo patayin ngayon lahat! Abot nyo! Gumuguho! Gumuguho, abot nyo! Maylin!